pagdiriwang ng 22nd Social Housing Financing Corporation Anniversary at updates sa Expanded Community Mortgage Program. Ating pag-uusapan kasama si Ginoong Federico Lacsa, ang Pangulo at CEO ng Social Housing Financing Corporation. Sir Lacsa, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Sir, una po sa lahat, ano po ang tema at mensahe nitong inyong paparating na celebration, itong ipinagdiriwang ng 22nd Social Housing Financing Corporation Anniversary? Well, yan, tama. 22 years old na yung Social Housing Finance Corporation dahil ito yung pinakabatang tax agency ng Department of Human Settlements and Urban Development, which was created noong 2004. No? Itong 22nd anniversary natin, na yung pagdiriwang natin, nagkaroon tayo ng mga awarding sa mga CMP beneficiaries natin. At the same time, meron tayong mga collaboration with other government agencies. Nagkaroon kami ng MOA signing with different agencies, especially yung Land Registration Authority na kailangan natin para mapabilis natin yung proseso ng paglilipat ng mga titulo para sa ating mga beneficiaries at saka yung beneficiaries din ng pambansang pabahay para sa Filipino program. Okay. Sir Rico, nung huling panayam po ninyo dito sa amin ay halos bagong lunsad pa lamang po ang inyong programang Enhanced Community Mortgage Program. Kamusta na po ang progress nitong pagpapatupad po nito? Okay. As a backgrounder, Nicolette, yung CMP, matagal na yan, 37 years na yan. No? Na wala pa nga yung Social Housing Finance Corporation, meron na CMP na inumpisahan ng National Home Mortgage Finance Corporation, na mother agency naman ng Social Housing Finance Corporation. Pero this time, sa panahon ni President at Pangulong Ferdinand Marcos Jr., rinivisit natin yung CMP at pinag-isipan natin ano ba yung pwede nating gawin dito sa matanda ng programang ito na para mapalakas pa natin, mapagbuti pa natin at maging mas responsive siya doon sa ating mga kababayan. So, nagsagawa kami ng pag-aaral, nagtayo kami ng technical working group para revisit namin yung CMP program at inilunsad natin ang tinatawag na Enhanced Community Mortgage Program. Ngayon, itatanong mo, ano ba yung ECMP? Ang ECMP, kaya natin tinatawag na ECMP ito dahil pinagbuti natin siya, hindi lamang natin tinutulungan yung ating mga kababayan na bilhin yung lupa na tinitirikan ng kanilang mga bahay for so many years. Hindi naman sa kanila yung lupa, hindi lamang yung pagtulong sa pagpipinance ng acquisition ng lote, kundi kailangan ayusin din natin yung kanilang mga kalsada, mga kanal, drainage system, mga power and water utilities kung wala. No? Especially, alam mo, may nakita kami, San Fernando, Pampanga, yung dyan sa San Fernando, meron tayong Miranda compound dyan, na kung saan nakita namin, at isa ito sa naaprubahan na natin, talagang walang mga kalsada ito, walang mga kanal. Okay. Kaya normally, nakakaroon ng flooding pagkaganyan. At walang mahusay na water and power utilities. At ang gagawin natin dyan, after tinulungan natin na ma-acquire nila ng lupa, gagawin natin ang kanilang mga kalsada at saka mga drainage system. Okay. At aayusin natin yung power and water facilities nila para mas maganda ang mga buhay nila. Ang tawag namin dito ay gawing transformative ang community. Kasi ang palaging sinasabi sa CMP nung araw, ang CMP naman parang squatter area tapos palaging ganun pa rin, hindi naman nagbabago. Itong gagawin natin ngayon sa panahon ng administrasyon ng Pangulong Marcos, sa instruksyon din ng aming Secretary Ping Aliling ng DSUD, ayusin natin ito at mapaganda natin at gagawin natin transformative community ito at magiging maganda na siya eventually. Magandang balita po yan. Sir, ito po Lunes, no, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong ceremonial awarding sa mga benepisyaryo ng iba't ibang housing modalities.
sa ilalim po ng Expanded 4PH. Ano po ang naging partisipasyon ng Social Housing Finance Corporation sa nasabing aktibidad? Ang event na ito ay yung 10th anniversary naman, na Pebrero naman. Nagpapasalamat nga ako sa ating Pangulong Marcos dahil nako-recognize niya yung effort ng Social Housing Finance Corporation sa role niya dito sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Alam mo, very active ang Social Housing Finance Corporation. Kaya siguro napansin niya ni Presidente doon sa kanyang speech sa sinabi niya, nagpapasalamat siya at isa tayo doon sa nagkaroon ng malagang papel dyan sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Kung hindi mo na itatanong, at this point in time, around 17,000 na ang housing units na available natin na pwede nating i-distribute o i-deliver sa ating mga kababayan ng mga Pilipino under the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Ang expanded program na ito ay linakipan ng additional modalities. Kasi nung araw, puro nakapokus lang tayo sa vertical housing. Yes. Pero ngayon, doon sa ilalim ng pamumuno ng ating Secretary Ping Aliling, in-expand natin ito. In-include natin yung other modalities like horizontal development, horizontal housing ang tinatawag nila. At the same time, isinama na natin dito ang tinatawag nating ECMP. Okay. At siyempre, lahat ng mga programa na ginagawa natin sa pabahay, na kamukha ng mga resettlement programs natin, kasama na rin dito. So, na-expand tayo at saka yung mga HDH natin, yung mga high-density housing na tinatawag nila. Kasi yung Social Housing Finance Corporation, hindi mo na itatanong, aside from the fact na nakapokus kami doon sa 4PH, meron tayong mga special programs na ginagawa doon sa mga ibang ahensya. Like for instance, may mga infrastructure projects tayo na gagawin. Tayo ang naglilikas doon sa mga taong naapektuhan dyan at ginagawa natin sila ng mga resettlement housing projects. It's good to hear. Napakaganda mga programa po para sa isang transformative community at transformative na Pilipinas Yes. po. No? Sir Rico, bukod po sa mga nabanggit, mayroon pa po ba kayong ibang mga programa na nais po ninyong ibahagi para sa ating mga kababayan? Well, yes, as I've said, no, aside from yung mga vertical housing projects natin, nandyan na ngayon, mga 17,000 na yan, nandyan lang yan. People's Bill, doon sa Davao City, meron tayong mga 1,400 na available na housing units dyan. At eventually, magiging 3,000 yan. Diyan naman sa San Fernando, Pampanga, yung Crystal Peak natin. 4 na 12-story buildings nang nakatayo dyan na almost 1,000 beneficiaries ang makikinabang dyan. No? Tapos, mayroon tayo dyan sa Palawan, mayroon 2 building na dyan na patapos na. Tapos doon sa Misamis Oriental, meron din tayo doon sa Valley View na almost 1,000, almost 400 units na isang cluster na yung natapos natin. Na mga 12-story buildings din yon, no? So, all over the country, across the country, mayroon tayong mga ginagawa. Dito sa Metro Manila, meron tayong ginagawa ngayon na 5 building dyan sa Port Town, sa PPA area. Malapit na malapit yan. At dyan sa Quezon City, meron dyan tayo. 2 building, 3 building ang tinatayo natin, yung Pascualer 7 at saka Pascualer 10. So, marami tayong housing projects doon sa vertical housing natin, but at the same time, meron tayong mga special programs like ng tinatawag nating partnership natin with the Department of Transportation na yung mga resettle naman na naapektuhan dyan sa South Railway system natin, ginagawa natin ng mga resettlement projects dyan. At meron din tayong tinatawag na high-density housing para naman doon sa mga kababayan natin nakatira dyan sa mga riverside, yung mga danger areas na kailangan nating ilikas dahil every time na magkaroon ng bagyo, nanganganib ang kanilang buhay. At yan ay yung tinatawag nating high-density housing. Involved din tayo sa paglilinis ng Intramuros dyan sa, in partnership with Intramuros Administration. Linilikas natin yung mga informal settler families dyan. At meron tayong involvement dyan sa Marawi nung mga panahon na kinailangan nila ng mga pabahay dyan. Okay. Sa ganda po ng mga programa at sa improvements na ginagawa ng Social Housing Finance Corporation, ang tendency po minsan nagiging intimidating. So ang tanong ng taong bayan,
paano ba makakapag-apply and how do we make sure na ito po yung inclusive? Oo. Yan nga ang gagawin natin sa mga susunod na araw, no? Magkakaroon tayo ng parang dissemination ng information dahil marami ata sa mga kababayan natin, hindi pa nila alam kung paano sila mag-apply doon sa ating mga housing projects. Magkakaroon kami ng massive information campaign. Pupuntahan namin, magkakaroon tayo ng mga open houses na kung saan pupunta ang mga kababayan natin, beneficiaries sa mga bawat projects na sinasabi na kasama sa listahan natin. At doon pwede silang magtanong anytime kung ano yung mga pre-qualification requirements para sila ay maging beneficiaries ng ating mga housing projects. At sa tulong ng ating Strategic Communication Office, magsasagawa kami ng information campaign. Ilalahad namin lahat ng mga requirements at saka lahat ng mga kailangan nilang isubmit sa amin para maging kwalipakado sila doon sa ating housing projects. Sir Rico, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nangangarap magkaroon po ng kanilang sariling lupa at bahay. Oo. Unang-una, nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang suporta sa Social Housing Finance Corporation at na-motivate kami doon sa kanyang sinabi na nire-recognize niya ang kahalagaan ng Social Housing Finance Corporation dito sa pabahay program ng ating pamahalaan. At siyempre, very supportive din yung aming secretary, yung kalihim Ping Aliling, at binigyan niya ng buhay ulit itong ating mga CMP beneficiaries sa paglulunsad ng ECMP at saka yung mga HDH projects natin. Yan ay mga in-inspection namin lahat ni Secretary Ping Aliling. Bumababa kami ni Sec Aliling sa mga beneficiaries para mas maintindihan namin lalo yung kanilang mga pangangailangan. At huwag mag-alala ang ating mga kababayan. Nandyan po kami at sooner or later yung mga 17,000 to 20,000 na housing units na available na at kumpleto na ay magkakaroon kami ng mga announcements, a series of announcements at magkakaroon kami ng parang caravan para mas maintindihan nila kung paano sila magiging beneficiaries ng ating mga programa at mga proyekto. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Federico Lacsa, ang Pangulo at CEO ng Social Housing Finance Corporation. Thank you, sir. Maraming salamat, Joshua, at maraming salamat, Colette.